Limang health check-up na dapat pag-isipan muna ng mga senior, 70 pataas, dahil mas posible pa itong makasama kaysa makatulong. May isang katotohanang biirang marinig ng mga nakatatanda mula mismo sa mga doktor. Taon-taon, milyon-milyong senior ang nagpapa-check up dahil akala nila mas magiging ligtas sila. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may ilang routine tests na sinasabing kailangan mo, pero sa totoo lang, maaari ka pa nitong itulak papunta sa operasyon, stroke o kahit cancer? Ayon sa mga bagong pag-aaral, hanggang 37% ng mga medical tests sa mga senior ay nauuwi sa hindi kailangang gamutan, komplikasyon o panghabang buhay na side effects. Mas nakakagulat pa, 99% ng mga taong higit 70 taong gulang ay hindi alam na sobra-sobra na pala ang mga test na ginagawa sa kanila. May isang check-up sa listahang ito, ang number 1 na responsable sa 5% ng lahat ng cancer cases sa US, kapantay ng dami ng cancer cases na dulot ng araw-araw na pag-inom ng alak. Hindi mo ito maririnig sa klinika, hindi mo ito makikita sa mga billboards, pero ang katotohanan ay nakabaon sa siyensya. At ngayon, ilalantad natin ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 health check-up na dapat iwasan pagkatapos ng 70 at ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nagagawa nito sa katawan. Lahat ay batay sa totoong siyensya at hindi ka maniniwala kung alin ang umabot sa number 2. Bago tayo magsimula, mag-comment ka muna. Saan ka nanonood? Ilang taong ka na? May test o procedure ka na bang pinagsisisihan? Sa tingin mo ba masyado na ang health testing sa mga senior? Binabasa namin at sinasagot ang bawat comment na may personalized tips at payo. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang ganitong content. Ngayon, simulan na natin. Pag-usapan natin ang unang test, kung bakit ito mukhang harmless pero unti-unti nitong sinisira ang quality of life ng maraming senior. Check-up number 5, bone density scan. Mukhang itong harmless. Isang mabilis na scan, walang sakit, walang karayom, tapos lalabas ka na may sagot kung malakas pa ba ang buto mo o delikado na sa fracture. Pero eto ang hindi sinasabi sa'yo. Paglampas 70 taong gulang, ang bone density scan na ito ay mas madalas na nagdadala ng takot kesa tunay na benepisyo. Ang scan na ito na tinatawag na DEXA scan ay sumusukat kung gaano kalakas ang buto mo. Ginagamit ito para matukoy ang osteoporosis. Pero sa mga matatanda, lalo na sa mga babae, halos palaging mababa ang lalabas na bone density kahit wala namang totoong panganib. Bakit? Dahil ang pagkawala ng bone density ay natural na parte ng pagtanda. Katulad ng kulubot at uban, nangyayari ito sa lahat. Pero sa halip na ipaliwanag ito, maraming senior ang agad na pinapainom ng mga gamot tulad ng bisphosphonates na sinasabing pampalakas ng buto, pero may serious side effects. Pagkasira ng panga, jaw necrosis, matinding iritasyon sa esophagus, problema sa tiyan at digestion. At ito ang mas malaking problema. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggamit ng mild bone loss sa mga lampas 70 ay halos walang epekto sa totoong fracture risk. Isang pag-aaral sa Journal of the American Geriatric Society na sumubaybay sa mahigit 1,200 kababaihan na higit 70 taong gulang ang nakakita na ang bisphosphonates ay nagbabalang ng fracture risk ng 0.3% sa loob ng 5 taon. Hindi zero, pero malayo sa pagiging life-saving. Samantalang ang side effects, mas mataas ang tsansa, problema sa tiyan, pamamaga ng esophagus, pagkaputol ng buto sa kakaibang paraan, panghihina ng panga at bibig. Hayaan mong ikwento ko si Rose. Rose ay 76 years old na retired piano teacher. Ni-refer siya para sa DEXA scan pagkatapos ng annual check-up. Wala siyang history ng pagkahulog, walang sakit, naglalakad araw-araw, active ang lifestyle. Lumabas sa scan na may osteopenia siya, isang banhay na pagbaba ng bone density at hindi pa osteoporosis. Pero agad siyang pinainom ng doktor ng bisphosphonate. Pagkalipas ng 3 buwan, nagkaroon siya ng matinding acid reflux, sakit ng panga, hirap kumain, hirap magsalita. Dumating sa punto na hindi na siya makapagpiano ng ilang linggo. Inalis siya sa gamot at pinalitan ng vitamin D, weight-bearing exercises, resistance bands, light strength training, calcium-rich diet.
sardinas, malunggay, spinach, leafy greens. Pagkalipas ng isang taon, mas malakas ang mga binti, mas maganda ang balanse, walang fracture, nakabalik sa pagtugtog ng piano, mas maganda ang quality of life. Ang isang mabilis na scan ay maaaring mukhang smart move, pero para sa mga taong lampas 70 na hindi naman madalas mahulog o mabalyan, mas epektibo ang lifestyle kesa agamot. Ayon sa isang 2022 study sa Osteoporosis International, ang strength training, balance exercises, tamang nutrisyon at pag-aayos ng vitamin D deficiency nakakababawas ng fracture risk ng mahigit 20%. Mas mataas pa kesa sa epekto ng gamot. Kaya huwag hayaan na ang numero sa isang screen ang magtakot sa iyo papunta sa gamot na hindi mo naman kailangan. Pero may isang scan pa na mas delikado. Isang scan na pwedeng humantong sa mas nakakatakot na bagay. Brain surgery. Number 4. Brain MRI para sa pagkalimot. Kapag ang mga senior ay nagiging mas makalimutin o madaling malito, natural lang na pumasok ang takot. Takot sa demensya, takot sa Alzheimer's. Kaya madalas, ang ginagawa ng mga doktor ay agad silang nag-o-order ng brain MRI. Pero ito ang hindi komportableng katotohanan. Ang MRI na isang detalyadong scan ng utak ay bihirang magbigay ng sagot na inaasahan ng pasyente. Sa katotohanan, karamihan ng MRI sa mga taong lampas 70 ay nagpapakita lang ng normal na age-related changes, bahaging pagliit ng utak, white matter spots, na normal sa pagtanda. Pero eto ang delikado. Kapag nakita na ang mga spots na yan sa scan, nagsisimula ang chain reaction, takot, panic, mas maraming test, mas maraming procedures, minsan operasyon pa. Operasyon na hindi naman nagpapabuti ng memorya at minsan ay lalo pang nagpapalala ng kondisyon. Noong 2021, isang malaking pag-aaral na inilathala sa Neurology Today ang nagsuri ng mahigit 3,000 MRI scans sa mga pasyenteng age 70 to 85 na may mild memory complaints. Resulta, 86% may nakitang abnormality sa scan, pero 3% lang ang may koneksyon sa totooning gamutable na kondisyon. Ibig sabihin, 97% ng tao ang dumaan sa matinding takot, stress, anxiety, emotional trauma, kahit wala namang talagang seryosong problema. Mas masahal pa, halos 12% ang inilalay sa spinal tap, invasive procedures, exploratory biopsies, lahat base lang sa malabong resulta ng scan. Kilalanin mo si George. George ay 74 years old na retired engineer. Nag-aalala siya dahil madalas mawala ang susi, nakakalimot ng pangalan paminsan-minsan. Pero malinaw pa ang isip niya, mauyos kausap, functional sa araw-araw. Pinagawan siya ng MRI ng doktor. Lumabas, may white matter changes. Nagpanic siya. Inisip niya agad na may demensya na siya. Ano ang nangyari? Tumigil siyang magmaneho, tumigil siyang magsimba, umiwas sa mga tao. Lalong lumala ang anxiety niya. Pagkalipas mang ilang buwan, sinuri siya gamit ang Standard Cognitive Test. Resulta, normal range ang score niya. Ipinaliwanag sa kanya na ang nakita sa MRI ay normal sa edad niya. Imbis na test at gamot, tinutukan namin ang tulog, hydration, brain games, mental stimulation, at lifestyle habits. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-stabilize ang memorya, bumalik ang kumpiyansa, nawala ang panic, naging normal na ulit ang buhay niya. Ang totoo, kung wala namang seryosong sintomas tulad ng seizures, biglaang pagbabago sa personality, mabilis na pagbagsak ng daily function, pagkawala ng kakayahang maglakad, magsalita o kumilos, gaano karami pa ang MRI ay hindi makakatulong sa mild memory loss. Mas tamang unang hakbang ang cognitive screening test, isang simpleng paper-based exam na sumusukat ng memorya, atensyon, problem solving at mental clarity. Mas mura, ligtas, epektibo, walang takot, walang panic, walang invasive procedures. At ngayon, maghanda ka na dahil ang susunod sa listahan ay siguradong naranasan mo na ng ilang beses. Number 3. Cardiac Stress Test. Isa ito sa mga pinakakaraniwang test na ibinibigay sa mga senior na madaling mapagod, may paninikip ng dibdib, o pakiramdam ay
hindi na katulad ng dati ang katawan. Ang cardiac stress test ay isang procedure kung saan minomonitor ang puso habang naglalakad sa treadmill o binibigyan ng gamot na ginagaya ang epekto ng ehersisyo. Layunin nito, makita kung may baradong ugat or blocked arteries sa puso. Pero pagkatapos ng edad 70, ang test na ito ay madalas mas nakakasama kaysa nakakatulong. Lalo na kung ginagawa sa mga taong wala namang malinaw na sintomas ng sakit sa puso. Bakit? Dahil nagdudulot ito ng false alarms, maling diagnosis, takot, chain reaction ng tests at hindi kailangang heart procedures na may seryosong panganib. Ang problema, accuracy. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa mga taong lampas 70 ang false positive rate ng stress test o pagsasabi ng test na may problema kahit wala naman ay pwedeng umabot ng 40%. At kapag may resulta na ganon, sinusundan ito ng angiogram, catheterization, stent placement, bypass surgery kahit hindi naman talaga kailangan. Noong 2017, isang malaking pag-aaral sa JAMA Cardiology ang nagsabi na mahigit kalahati ng mga stent na inilagay matapos ang stress test referrals ay ginawa sa mga pasyenteng walang totoong sintomas, walang malinaw na benepisyo. At ano ang resulta? Walang pagbubuti sa survival, walang pagbubuti sa quality of life. Pero ang dumami, pagdurugo, kidney injury mula sa contrast dye, komplikasyon, matagal na pananatili sa ospital. Nangyari ito kay Raymond. Si Raymond ay isang 75 years old na retiradong postman. Aktibo, naglalakad araw-araw. Sa check-up, nabanggit lang niya na napapagod siya minsan kapag paakyat. Para sigurado lang, pinag-stress test siya ng doktor. Hindi malinaw ang resulta, kaya ipinadala siya sa catheterization, isang test kung saan pinapasok ang tubo sa ugat para tingnan kung may bara. May nakitang banayad na pagkipit ng ugat at agad siyang nilagyan ng stent. Pero noong gabing iyon, nagkaroon siya ng reaction sa contrast dye, nagkaproblema ang kidney, naospital siya ng 6 na araw. Kailangan ng linggong follow-up care. At ang pagod niya, hindi nagbago. Dahil hindi naman puso ang problema. Isa lang siyang matandang tao na kulang sa hydration, kulang sa pahinga, kailangan lang ng mas maayos na routine. Kung ikaw ay lampas 70 at wala kang chest pain habang kumikilos, matinding hingalin sa konting galaw, bigla ang pagbagsak ng energy sa light exercise, ang stress test ay posibleng mas makasama kaysa makakatulong. Mas ligtas na option, resting EKG, sunusuri ang rhythm ng puso habang nakaupo o nakahiga ka lang, coronary calcium scan, low radiation imaging, test na nakikita kung may mapanganib na plaque buildup sa ugat. Mas ligtas, mas simple, hindi invasive, mas mababa ang risk, hindi ka agad itutulak sa operasyon. At tandaan mo ito, hindi lahat ng pagod ay sakit sa puso. Hindi lahat ng discomfort ay kailangang gawing procedure. At ang sunod sa listahan ay mas karaniwan pa kaysa sa stress test. Checkup number 2, colonoscopy. Isang procedure ito na gumagamit ng mahabang kamera para silipin ang loob ng kolon o bituka. Pero ang totoo, ang colonoscopy ay hindi laging matalinong desisyon pagkatapos ng 70 at halos hindi na nirerekomenda pagkatapos ng 75 maliban na lang kung may malinaw na sintomas. Habang tumatanda, tumataas ang risk. Una, ang preparation pa lang, malalakas na laxatives, matinding pagtatae, dehydration, hilo, panghihina, problema sa kidney. Ikalawa, ang sedation, may dagdag na panganib sa utak at mental function ng mga senior. Ikatlo, ang mismong procedure, pwedeng magdulot ng pagdurugo, pagkakapunit ng bituka, bowel perforation, heart rhythm disturbances at komplikasyon habang nakasedate.
Noong 2019, isang malaking pag-aaral sa JAMA Internal Medicine ang nagsabi na mahigit kalahati ng Medicare patients na age 70 pataas nakatuklasan nila na sa bawat 1,000 colonoscopies sa mga taong lampas 75, 2 lang ang naligtas ang buhay. Pero mahigit 20 ang nagkaroon ng seryosong komplikasyon. Ibig sabihin, 10-1 ang risk-to-benefit ratio. Mas malaki ang pinsala kaysa benepisyo. At kahit kapag may nakitang polyps, marami ay maliliit, mabagal lumaki, hindi agad nagiging cancer. Sa matatanda, ang pagtanggal ng mga ito ay minsan mas nakakasama kaysa nakakapakinabang. Kilalanin si Dana. Si Dana ay isang 73 years old na lola na may maliit na bakery na pinapatakbo kasama ang anak. Wala siyang sintomas, walang dugo sa dumi, walang pagbabago sa pagdumi, walang family history ng colon cancer. Pero ang bago niyang doktor, nakakalabas lang sa residency, ay pinilit siyang magpa-screening colonoscopy. Pumayag siya. Habang ginagawa ang procedure, tinanggal ang maliit na polyp at pinauwi siya. Kinagabihan, matinding sakit ng tiyan, nahimatay siya. Sa ospital, nakitang may butas ang bituka, bowel perforation. Na-ospital siya ng 9 days, pumayat ng 10 pounds at hindi na siya bumalik sa dating lakas. Nung rineview ang kaso, may 2 malinis na colonoscopy na siya noon. Walang dahilan para ulitin ang test. Sa kasalukuyan, ang US Preventative Services Task Force ay nagre-rekomenda na itigil ang routine colon cancer screening sa edad na 75 para sa karamihan ng mga tao. Para sa mga senior na malusog pa ang pangangatawan, mas ligtas na alternative ang stool-based tests tulad ng FIT test o Fecal Immunochemical Test. Mga benepisyo nito, walang prep, walang sedation, walang invasive procedure, ginagawa sa bahay, ligtas, epektibo, nahuhuli pa rin ang mga delikadong kaso. Tanungin ang doktor mo tungkol sa mga alternatives dahil kapag pumasok ka na sa colonoscopy pipeline, mahirap nang umatras. At ngayon, narating na natin ang pinaka-overused, pinaka-delikado, pinaka-mapanganib, pinaka-nakakapinsalang check-up para sa mga senior. At halos sigurado, nagawa mo na ito. Check-up number 1, Annual Full Body CT Scan. Ito na ang number 1, ang pinaka-overused, pinaka-mapanganib at pinaka-nakakapinsalang check-up para sa mga senior. Yan ang Annual Full Body CT Scan. Ang mga full body CT scans ay madalas inaalihaw sa executive health packages, private clinics o premium preventive checkups at binebenta bilang paraan para ma-detect ang cancer ng maaga. Pero ito ang nakakagulat na totoo. Ang scan na ito ay naglalalatas sa buong katawan sa mataas na dose ng radiation. Para sa mga senior, lalo na sa lampas 70, napakataas ng tsansa na mauwi ito sa hindi kailangang follow-up tests, biopsies, operasyon, panic, trauma at pangmatagalang komplikasyon. At ang pinaka-ironic, wala kaisa-isang matibay na ebidensya na ang full-body CT scan sa mga walang sintomas ay nakakaligtas ng buhay. Bawat scan ay nagbibigay ng 10 to 20 millisieverts ng radiation, katumbas ng humigit sa 500 chest x-rays sa isang beses. Ayon sa isang modeling study na inilathala sa JAMA Internal Medicine noong 2023, ang pagdami ng CT scan sa US ay maaaring may responsable na sa hanggang sa 5% ng lahat ng cancer cases. Ibig sabihin, 1 in every 5 cancer cases ay maaaring galing mismo sa scan na dapat sana ay pumipigil sa sakit. Hindi lang ito ironic, nakakatakot ito. Ang scan ay madalas nakikita ng mga maliliit na nodules, calcifications, cysts, benign growths na normal lang talaga sa pagtanda. Pero sa sandaling makita ang mga ito, red flag agad. Panic, more scans, more tests,
biopsies, referrals, stress, takot, trauma. Kilalanin si Marcos. Si Marcos ay isang 80 years old na aktibo at malakas pa, na dating nagtuturo ng martial arts sa kapwa seniors. Wala siyang nararamdamang sakit. Maayos ang pakiramdam. Malakas ang katawan. Sumali siya sa isang elite senior check-up sa private clinic. Ginawan siya ng full body CT scan. May nakita lang na 3 mm na maliit na nodule. Sobrang liit. Pero doon nagsimula ang chain reaction. Referral sa oncology, PET scan, needle biopsy. Resulta? Benign, hindi cancer. Pero ang biopsy, nag-collapse ang bahagi ng baga niya. Naospital siya. 2 buwang recovery. Matinding hirap sa paghinga. Trauma sa katawan at isip. Lahat ng ito para sa isang bagay na pwedeng iniwan na lang. Ngayon, malinaw na ang rekomendasyon ng mga eksperto. Hindi dapat gamitin ng full body CT scan bilang general screening sa mga walang sintomas. Mismong American College of Radiology ang nagsabi, walang proven benefit. Malaki ang potential harm. Kung may sintomas tulad ng bigla ang pagpayat na walang dahilan, pag-ubo ng dugo, bukol o pamamaga, matinding pananakit, malinaw na warning signs, doon lang makatuwiran ang targeted imaging. Pero ang pag-scan ng buong katawan ng walang direksyon ay parang naghahanap ng kayamanan gamit ang mine detector. May mahahanap ka nga, pero baka mas malaki ang pinsalang idulot kesa sa problemang iniiwasan mo. Ang tunay na preventive care ay ganito. Makinig sa katawan mo. Regular check-up sa primary doctor. Tests lang na may malinaw na dahilan. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa marketing, hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa package deal. Ang oras mo, lakas mo, at kalusugan mo ay masyadong mahalaga para sayangin sa fear-driven screening na pwedeng mag-iwan sa iyo ng mas masamang kondisyon kesa sa sinimulan mo. Ito ang 5 check-up na mukhang helpful pero maaaring makasama lalo na paglampas 70. Bone Density Scan o DEXA, Brain MRI para sa mild memory loss, Cardiac Stress Test, Colonoscopy, Full Body CT Scan. Ang modernong medisina ay makapangyarihan pero hindi ito perpekto. Palaging tanungin, ano ang susunod kapag may nakita? Ano ang risk? May mas siguro bang option? Mas malaki ba ang benepisyo kesa pinsala? At tandaan, ang tunay na prevention ay nagsisimula sa lifestyle. Maging aktibo, kumain ng tama, matulog ng maayos, alagaan ng isip, alagaan ng katawan, piliin ang check-up ng may katalinuhan. Ngayon, gusto naming marinig ang boses mo. Ikaw ba o mahal mo sa buhay ay nakaranas na ng komplikasyon mula sa isang medical test o procedure na hindi naman pala kailangan? Anong nangyari? Ibahagi mo sa comments. Gusto naming marinig ang kwento mo. Maraming salamat sa panunood.